Hello, we're about to start na po ng ating worship service. Pasok na po tayo. Lahat po ng mga nasa fellowship area, pasok na po tayo. At we are about to start na po ng ating worship service. Well, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya at muli napakasarap ng fellowship and after yung ilang linggo, 3 linggo na ulan ng ulan, ito na yung Sunday na marami ang nandito umuli sa ating bahay-sambahan. So it's good to see ang ating mga kapatiran, maging ang mga young people at mga bata at purihin ng Panginoon sa kanyang patuloy na kahabagan sa atin. Welcome po muli sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church and welcome din ho sa ating mga kasama online. Bago tayo dumako sa ating pinakagawain ng pagsamba, ilan ho muna mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho ay merong bilang pagtulong natin sa ating kapatid na si Brother Dave at alam mo natin na kailangan nila ng dagdag na financial na income. Meron silang mga dalang bags, very good quality bags. At kung wala pa hong bag na pamasok ang inyong mga anak, ay pwede kayong makipag-usap po sa kanila. 2 design po yan, o 2 brands, 2 tatak. Next po ay kung namumblema na yung mga nanay sa ulam para bukas ng mga bata, natamad kayo magluto ng maaga, meron ho diyang masarap na embutido. Muli, yung kita ho niyaan ay kay Brother Dave din. 3 for 100. 3 for 100 ho ang embutido ho na yan. Next po, atin hong ini-encourage sa mga kapatiran na mag-invite. Mga kapatid, mag-invite tayo para next Sunday. We'll have an evangelistic service next Sunday, meaning naka-geared sa pangangaral ng Ebanghelyo para mapakinggan ng mga hindi mananampalataya ang kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Gusto ko i-encourage ang bawat isa, kung hindi nyo pa nasusubukan, just try to invite your friends, your relatives, yung inyong mga kamag-anak, yung classmates yun, just try to invite, pray for them, then invite them. And Lord willing, ay makasama natin sila next Sunday. Dito tayo magtatanghalian sa church. At mga kapatid, may ice cream. Okay? Na-miss natin ang ice cream. Umuulan man sa Sunday, kakainin natin yun. Okay? Wala tayong magagawa, na-order na eh. So muli ho, ay dito huyaan sa JCBC next Sunday, August 20. And then, the next day, excuse me lang po, para hindi ma-miss. The next day, August 21, will be our Sport Fest. So holiday po yun, walang pasok. 9:00 ng umaga magsisimula. Ibig sabihin, 8:30 or even before, gusto nyo 8, dito ho tayo sa covered court ng Barangay Guyong. Sa hindi ho nakakaalam, doon ho sa bisita, yung simbahan ng Barangay Guyong, katabi ng gasolinahan na Paragon, meron yung iskinitang maliit, papasok kayo doon, sundan nyo lang yun, you will arrive doon sa covered court ng Barangay Guyong. At malapit lang ho, 600 meters mula dito. So, pwedeng lakarin, napakalapit ho niya. And then, bring your own baon. Bring your own baon. Baon kayo ng tanghalian, baon kayo ng merienda, ng tubig, lalo na. Yes, magdadala ang church, pero maganda kung meron kayo sariling lalagyan ng tubig. Ang atin hong kulay na pagmitingan na last Sunday, ang kulay na isusuot natin ay itim. Okay? So sabi ko nga ho, we are E-team. Okay? E-team. Yun ang kulay natin. So, yes, wala tayong uniform, unicolor lang tayo. So kung meron mang, halimbawa, Brother Paul, may konting tatak, okay lang yun. At least, kung ikaw ay magpa-participate sa active sports, so sa categories mo, bring 2 or 3 dahil sigurado papawisan ka. So na itim na damit. And then sa mga ladies, please wear proper na mga damit na hindi revealing, hindi masyado maiksi.
I would suggest sa mga ladies kung maaari kayo ay mag-jogging pants kung meron, kung pwede. Or yung mga tokong na shorts na maluwang kumilos doon. And yung mga ano lang, iwasan lang natin yung masyadong maiksi. Muli, hindi ito modeling. Ito ay sporting event. So yun, yung mga paalaala natin. So muli ho, 9 ang start. 9 ang start. At sana ho tayo ay makapag-fellowship kasama ng JCBC Pandi. So yun ho ang ating mga announcements. And by the way, kung meron ho kayong chessboard, bola ng volleyball, meron na tayo, maganda merong extra, badminton racket, and then shuttlecock, table tennis racket, yung mga bagay na ginagamit sa mga sports. Meron tayong 2 chessboard dito sa church, meron tayong sungka. Scrabble, yun ang wala pa tayo. Pero sino may Scrabble board? Scrabble na kumpleto hindi kulang-kulang yung letra. Wala? Okay? So magpo-provide na lang ho tayo at maganda rin magamit sa mga fellowship dito sa church. So muli ho ay mamaya ho pagkatapos sa ating worship service magkakaroon tayo ng sandaling meeting sapagkat nakita ko meron ng doble-doble. At irerepasuhin lang ho natin para pagdating ng ating sports fest ay hindi tayo maging magulo. Okay, so yun ang ating mga announcements and reminders. For questions, for details, you can approach me or si Brother Daryl patungkol sa mga bagay. By the way, mamaya hong hapon, kung gusto nang magsimulang mag-practice ng ating mga kalalakihan sa basketball, mamayang hapon, nagpara-serve na ng court yung ilang mga men ho natin. 4:00 ng hapon ay meron hong laro. Ngayon, Brother Paul, wala akong dalang damit. Pwede natin pag-usapan yan. Pwede kami magpahiram. Brother Paul, hindi kasya sa akin. Meron akong maliliit, yung hindi ko ginagamit. Maaaring kasya sa iyo yun. So, pwede ho yan kung gusto niyo ho. And mamaya ho yan pagkatapos ng ating worship service. For further details, you may talk to Brother Daryl about that. So, those are announcements and reminders. Ngayon naman ho, ihanda na natin yung ating mga sarili. I-remind natin yung mga bata, magsisimula na ang pagsamba. Please, kausapin niyo yung mga bata. Kausapin niyo yung mga bata. Mga magulang, kausapin niyo yung mga bata. Magsisimula na ang pagsamba. At kailangan nang maging behave at maging serious. At sana bago pumunta sa church ay kinakausap niyo na rin sila patungkol sa bagay ho na ito. Tayo ho ay dumako sa sandali ng ating personal na panalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin sa paghahanda sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming pinupuri ang iyong pangalan. Tunay, karapat dapat ka lamang sambahin. Karapat dapat lamang itaas ang iyong dakilang pangalan. As we have seen from our study this morning, kung paanong maraming mga makapangyarihang tao ang sinubukang gapiin at lipulin ng iyong iglesia. O Panginoon, na natiling matatag at na natiling nagpapatuloy ang pananampalatayang Kristiyano. Salamat, O Diyos, hindi ito sa kapangyarihan at kalakasan ng tao, kundi sa iyo, Panginoon, na nag-iingat at humahawak. Ama, salamat sapagkat ang Ebanghelyo ay nakarating sa amin. Salamat at sapagkat ikaw ang nagbukas ng aming mga mata upang makita at sampalatayanan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo. And Lord, sa aming panahon na ito ng aming pagsamba, tulungan mo kami. Lord, wag mo kami hayaan na maging tulad ng mga Pariseo na kung saan ang nguso, ang bibig ay nagpupuri, ngunit ang puso ay malayo. Nawamasupukan mo kami na tunay ngang sinasamba ka sa espiritu at katotohanan. At sa lahat ng aming gagawin, sa pananalangin,
sa pagkakaloob, sa pangangaral ng iyong salita, sa pagbabasa ng iyong salita, sa aming pag-aawitan, Lord, nawa lahat ng ito ay maging papuri sa iyong banal na pangalan. Ama, aming hinihingi ang iyong patuloy na paggabay, maging sa mga wala pa sa pananampalataya, O Diyos, maawa ka. Ikaw po nawa ang magligtas. At sa iyong mga anak, sa dakong ito, patuloy mong banalin at patuloy mo kaming hubugin sa wangis si Kristo. At kaya ng kaming napaalala sa amin, Lord, ang utos mo na dalhin ng ebanghelyo sa iba pa. O nawa, Panginoon, kami ay patuloy mong gamitin at maging aktibo sa gawain na ito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crown around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before me, which word and honor and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee. Perfect in love, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all our worship praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Martili po tayo nakatayo para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Sa umagang ito, magmumula po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 12. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikahiya na kanyang bilanggo. Sa halip, makiisa ka sa aking paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Magagawa ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. Ginawa niya ito
hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na ibinigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. Nahayag na ito ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ginapi niya ang kamatayan at ang liwanag ng buhay na walang kamatayan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyong ito, ako'y itinalagang tagapangaral, apostol at guro. Ito rin ang dahilan ng aking mga pagdurusa, ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y nagtitiwalang maiingatan niya hanggang sa araw na iyon ng aking pinagkatiwala sa Kanya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang mga salita, maaari na po tayong magsiupo. Tayo pala tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, I will sing the wondrous story. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. How he left his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through his loving arms around me, drew me back into his way. Yes, I'll sing a wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Pain was I from many a fall. Sight was gone and fears possessed me, but He freed me from them all. Yes, I sing a wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Days of darkness still come o'er me, sorrows past I often dread, but the Savior still is with me, by His hand I'm safely led. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river rolls waters at my feet. Let Him bear me safely over where the loved ones I shall meet. Yes, I sing the wondrous story of the bride who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Tayo po'y magsayang lahat para po sa aking pagkakal. Good morning mga kapatid. Para po sa ating Bible passage for giving, sabay-sabay nating basahin mga kapatid, 2 Corinthians chapter 9 verse 6, 7 and 8.
Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, ye abound to every good work. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Amang nasa langit, muli, Panginoon, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, na kami iyong tinipon sa dakong ito, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na binigyan mo kami ng lakas, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sama-sama, Panginoon, purihin ka at sambahin, Panginoon. Sa aming pagkakaloob, dakilang Diyos, bigyan mo kami ng tamang puso na ikaw, Panginoon, ay aming mabigyan ng parangal, Panginoon, sa pamamagitan ng kaloob na ito, Panginoon. Ama, sa iyo po namin nagkakatiwala ang lahat na ito, ang aming pong pananambahan ngayong umagang ito, Panginoon. Nawa ay maibigay namin, Panginoon, ang aming puso ng buo, Panginoon, at buo, Panginoon, na kami nagtitiwala, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pagpalain po kami, Panginoon, sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming pananambahan ngayong umagang ito, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo dumako po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And last Sunday, we finished, after a long study, ang Romans chapter 8. And I thought it good, even for me, sa paghahanda ko ho, sapagkat, again, kinikilala ang Romans chapter 9, 10, and 11, ilan sa mga pinaka-controversial na chapters, not just of the book of Romans, but in the Bible itself. At maraming mga areas of discussions with regards to the theology of those chapters. And I think it's also good sapagkat last Sunday ay sa ating pagtatapos sa Romans chapter 8, nabigyan natin ng pansin na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa Romans chapter 8, kahit kamatayan man, kahit espada man, walang makakapaghiwalay sa atin. And kaninang umaga sa ating Sunday school, we looked at just some of the illustrations, true-to-life illustrations of Christians na kahit at sword point, kahit na sa banta ng pagsunog ng buhay, pagpugot ng ulo at pagpapakain sa mga leon ay hindi kinaila ang ating tagapagligtas. Well, ngayong umaga, I saw it good na ating bigyang pansin ang pagtungkol sa pagharap sa pag-uusig. Sapagkat mga kapatid, salamat sa Diyos, yes, sa ating bayan ay merong kalayaan tayo sa pananampalataya. Pero lo and behold, kapag tinignan natin at siniyasat natin ang mga batas na unti-unting ipinupush ng ilan sa mga politiko ho natin, mga kapatid, hindi malabo na darating ang pag-uusig sa ating bansa.
Maaaring hindi outrightly sasabihin na bawal na ang Kristyanismo. Pero unti-unti nilang gagawing illegal ang pangangaral ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. At mga kapatid, sa Amerika, meron ng ilang mga lugar na ito ay nangyayari na. May mga churches na may nakasampang kaso, may mga pastor na nakakulong. Simply because sinasabi nila, dalawa lang, lalaki at babae. May kaso. Dahil yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Pero muli, dumating man ang pag-uusig sa atin sa anumang paraan, nawa tayo ay magkaroon ng tamang tungtungan at kagaya ng ating nabasa na sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, magkaroon tayo even the willingness to suffer for the gospel's sake. At yun ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Well, let me just begin our study by giving an example. Naalala ko ho, at siguro kahit ho kayo ngayon kapag nag-i-install kayo ng mga applications, isa sa madalas na binabaliwala ay yung tinatawag na mga terms and conditions. Madalas pag nag-install, okay lang kayo ng okay, okay lang kayo ng okay. Hindi mo alam, kinukuha na pala lahat ng detalye ng laman ng cellphone mo. Isa sa nagbigay ng babala ay yung bagong apps na nakakabit sa Facebook, na nakakabit sa Instagram, yung tinatawag na Threads, na ang daming impormasyon na huhututin sa cellphone mo at patungkol sa mga personal informations mo pag in-install mo itong application na ito. At meron namang iba, sasabihin libre. Pero sa bandang baba, napakaliit at malabo. After 30 days, automatic kakaltasan ka. 200 pesos buwan-buwan. Yung mga fine prints na tinatawag. Nasabi nga doon sa radyo na minsan pinakikinggan ko, almost sinasadyang itago. Pinaliliit, pinalalabo, na halos hindi mo makita. Nakala mo libreng-libre, yun pala unti-unting babawasan ang pera mo. Pagdating ho sa Kristyanismo, hindi tayo dinaya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya tinago sa fine prints. Malinaw ang kanyang sinabi, sino mang susunod sa kanya ay ikailangan kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa kanya. Malinaw sinabi ng ating Panginoong Hesus sa John 15 verse 19, ang sabi niya ito, if ye were of the world will love his own. Kung kayo ay sa sanlibutan, mamahali kayo ng sanlibutan. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Mga kapatid, kung ikaw ay magiging totoong Kristiyano, the world will hate you. Kaya maniwala ho kayo, kahit mga kilalang mga artista, kilala na mga atleta, kapag nanindigan sa pananampalataya nila, canceled. Pag sinabi nila, ang sabi ng Diyos, lalaki lang at babae, canceled. The world will hate you. More importantly, pagdating sa tapat na ministeryo ng Ebanghelyo, lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo, kaakibat at kasama nito ang pag-uusig ng sanlibutan na namumuhi sa Panginoon at sa ating tagapagligtas. At kahit na ganun, inuutusan pa rin tayo ng Panginoon na magtapat at magpatuloy at kung darating ang pagdating ng pag-uusig ay maging willing tayo na tanggapin ito alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo sandali at hingin natin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita
at tainga na nakakarinig ng iyong katotohanan. Sapagkat ang iyong katotohanan na magpapalaya sa amin, at ang iyong katotohanan na magpapabanal sa amin, at ang iyong katotohanan na magliligtas sa mga wala pa kay Kristo Jesus. O Panginoon, gamitin mo po ang katotohanan mo upang patuloy kaming patatagin, palakasin, sapagkat totoo ang sinabi ng iyong salita, sino mang mamumuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ingatan, tulungan, samahan mo kami at patuloy na maluwalhati nawa ang iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa atin hong binasa mula sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 12, ay masusumpungan natin ang sulat ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawa at anak sa pananampalataya na si Timoteo. By the way, ang pinakamensahe ho natin ay ito: believers can endure the suffering that the gospel bring only by the power and grace of God. Believers can endure the suffering that the gospel brings only by the power and the grace of God. Maaari lamang magbata, magtiis, at magtagumpay ang mga mananampalataya laban sa pag-uusig na dala ng pananampalataya sa Ebanghelyo sa pamagitan lamang ng kapangyarihan at ng biyaya ng It means na hindi ito nakasalalay sa laki ng muscle mo. Na hindi ito nakasalalay sa koneksyon na meron ka. Hindi ito nakasalalay sa lakas ng backer mo. Hindi ito nakasalalay sa taas na napag-aralan mo. Ang pagtitiis, ang pagpupursige sa kabila ng pag-uusig sa pananampalataya ay sa pamamagitan lamang ng biyaya at kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon. At ito yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. At itong 2 Timothy ay naglalaman ng tinatawag na swan song ni Apostol Pablo. Nandito ang ilan sa mga kataga ng apostol na malapit nang mamatay at siya'y nagpapaalam na sa kanyang anak sa pananampalataya. At nire-request niya actually sa 2 Timothy chapter 4, pag binasa, nagre-request si Pablo, sabi niya kay Timothy, Timothy, bilisan mong pumunta. At gusto nang makita ni Apostol Pablo sa huling pagkakataon ng kanyang kamanggagawa na ito. Kaya nga, ang sabi niya sa 2 Timothy 4:6, sa chapter 4 verse 6, ang sabi niya, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Wala siyang ticket sa eroplano at malapit na yung departure niya. Ang pinapatungkulan niya rito, ang departure ay malapit na ang pag-alis niya. Ang paglisa niya, ang kamatayan niya, I'm ready to be offered. At ang offering na tinutukoy dyan ay yung drink offering na ipinubuhos doon sa altar na susunugin. Mahanda na ako. At ang sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Hindi natin alam kung nakaabot si Timothy kay Pablo. Wala tayong tala sa salita ng Diyos. Nevertheless, nandito na yung kanyang pamamaalam sa kanyang anak sa pananampalataya. Pag binasa natin ang buong 2 Timothy na meron lamang 4 na chapters, sa chapter 2, makikita natin ang pag-encourage ni Pablo kay Timothy to be a good soldier and to be a faithful worker. Sa chapter 3, nagbigay babala si Apostol Pablo kay Timothy patungkol sa pasamang-pasama na kapanahunan sa hinaharap at yung matinding challenges na kasama nito sa ministeryo. At kanyang pinaalala ang dakilang katotohanan ng inspirasyon ng salita ng Diyos in the face of the worsening days, sa harap ng pasama na panahon, ang ibinigay pa rin ni Apostol Pablo sa kamay ni Timothy is the inspired Scripture. All Scripture is given by inspiration of God. Yun ang pinailala ni Apostol Pablo kay Timothy. So hindi natin kailangan ng mga bagong techniques. Hindi makabagong teknolohiya sa pagsasagawa ng paraan ng pagsamba ang ating kailangan sa harapan ng pasamang-pasama na kapanahunan. We must still stand on the Scripture. As we have said kayo ng umaga sa Sunday School, still sola Scriptura. Scripture alone. At yun ang binigay ni Pablo kay Timothy. Pagdating sa chapter 4, binigay ni Apostol Pablo ang isa sa pinakamatinding utos na tila baga isang
general na malapit ng mamatay at nagbigay siya ng last na utos sa papalit sa kanya, sa sundalo na papalit sa kanya. At ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Timothy, preach the word. Not create programs. Preach the word. Not have many songs. Now, may lugarang programs, may lugarang kantahan, pero binigyan diin ng salita ng Diyos, ng apostol na malapit ang magpaalam, is to preach the word, be instant, in season or out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Oh, ang dami nating pwedeng sabihin patungkol diyan. Pero mga kapatid, totoo ang sinabi ng isang mangangaral, we do not need less, we need more faithful preaching. So kung kayo ho, Lord willing, isang araw ay mapupunta sa ibang lugar at hahanap kayo ng church, hindi yung aircon ba o hindi. Ang unang titignan is the preaching faithful. Dahil meron mang problema ang church, magmumula ang solusyon sa faithful handling ng salita ng Diyos. Gaano man kaganda ang struktura, kung hindi faithful ang handling ng salita ng Diyos, guess what? Pababa, pasaliwa, paliko ang buhay ng iglesia. Because the preaching, sabi nga, hindi ko maalala kung anong pangalan ng author, pero ang sabi niya, the pulpit is the heart that pumps the blood of the Word of God to the body of Christ. Kaya napakahalaga ng pangangaral ng salita ng Panginoon. So we can almost compare si Timothy sa isang sundalo na inihahanda ni Pablo sa matinding labanan because he is next in line. But no matter how well equipped ang isang sundalo, sigurado na siya'y haharap sa napakatinding kahirapan sa labanan. Anumang training, anumang exercise. Yes, nakakatulong ang training, nakakatulong ang exercise, pero pag nahandun ka na, sabi nga ng mga sundalo, pag lumilipad na yung bala sa ulunan mo, mga kapatid, huwag niyo isipin, totoo yung napapanood yung pinikot, nakatayo lang siya, tapos dito na tinatamaan. No. Hindi totoo yun. Patay ka kaagad. At pag lumilipad na yung bala, sumasabog na sa paligid mo at nahandun na yung mga kakampi mo at mga kasama mo, yung iba ay patay na. Ang hirap. Ang hirap. At itinulad ni Pablo ang ministeryo o ang isang naglilingkod sa ebanghelyo sa isang sundalo. Now, bilang isang sundalo, nahaharap sa madaming pagdurusa, lalo na o sa maraming kahirapan at persecution na dala-dala ng pangangaral at pagiging tapat sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo o ang pangangaral ng ebanghelyo ay nagsasabi sa mga tao, bakit nga ba ito nag-iimbita? Brother Paul, bakit mo sinasabi ang ebanghelyo ay nag-iimbita ng pag-uusig? Hindi ba ang ebanghelyo ay good news? Pagkagaya ng sinabi ng salita ng Panginoon, ang ebanghelyo ay nagsasabi sa mga taong magsisi. Mahal na mahal ng tao ang kanilang kasalanan. Sinasabi, ini-expose ng ebanghelyo ang kasalanan. Ini-expose ng ebanghelyo ang pride ng tao na pinapakita nito kung gaano kahina ang tao at walang magagawa. Ang sabi ni Jesus, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sinasabing maliwanag ng ebanghelyo, hindi mo kaya. Pero ang taong mayabang, di kaya ko. Ako gagawa, papakabait ako. Ako magliligtas sa sarili ko. Again, ang ebanghelyo ay kontrang-kontra sa pride ng tao, sa makasalanang tao. That's why it is hated by the world. Tinatawag ng ebanghelyo ang mga tao na magpailalim kay Kristo. Ayaw ng tao magpailalim kahit kanino. It is hated by the world and even by religious people sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo.
Yes, outwardly, relihiyoso, pero inwardly, sila'y makasalanan at in-expose ni Jesus. Sinabihan ni Jesus sila, kayo ay parang mga puntod, puti sa labas, pero may nabubulok na bangkay sa loob. Ini-expose ng Ebanghelyo at pinapakita na kahit yung mukha kang maganda at okay sa panlabas, sa loob, itong totoo, lahat tayo ay bulok. That's why ang mundong ito ay ayaw kay Jesus. At ang isang tapat, itong punto, ang isang tapat na ministeryo ng Ebanghelyo ay mag-iimbita ng pag-uusig ng mundo sapagkat ayaw ng mundo kay Kristo. Hindi lamang ang mga mangangaral, kundi ang mga mananampalataya ay kailangang maging handa na makibahagi sa pagdurusa alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. And dito sa mga talata na ating binasa, we find great instructions in this passage kung paanong si Apostol Pablo ay nagbigay paalala kay Timothy kung paano siya dapat humaghanda at gumanggap ng mga pag-uusig alang-alang sa Ebanghelyo, at ito rin ay mga katotohanan na magandang hawakan natin at tindigan natin at maging paalaala sa atin sapagkat who knows, maaaring meron dito. Sa ngayon ay dumadanas ka ng pag-uusig. Sinasabihan ka ng mga kamag-anak mo, naloloko na yung pambihira naman yung pinsang ko, naloloko na. Mula nung maging Christian daw, umaga nasa church, hapon nasa church. Ano ba yan? Di ba isang oras lang dapat? Sino may sabi? Well, 4 na katotohanan ho ang ating pag-aaralan. And ngayong umaga, 2 lang ang ating bibigyang pansin. Una, believers can partake of the suffering of the gospel. 1, because of the empowerment of God. 2, because of our great salvation through God. 3, because of our appointment by God. And 4, because of our preservation by God. So tingnan natin nung unang dalawa. Una, because of the empowerment of God. Ang mga mananampalataya ay maaaring harapin ang pag-uusig na daladala ng Ebanghelyo, magiging resulta ng pananampalataya kay Kristo dahil sa pagbibigay kapangyarihan ng Panginoon. Verse number 8, 2 Timothy chapter 1. Anong sabi? Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me, his prisoner. Pinaalalahanan ni Pablo si Timothy, Timothy, wag mong ikahiya. Wag mong ikahiya ang alin? Wag mong ikahiya ang patotoo patungkol sa Panginoon, that is our Lord Jesus Christ, and patungkol sa akin, ang sabi niya kay Pablo na kanyang bilanggo. Well, Brother Paul, bakit sinabi na wag ikahiya? Well, una, ang sabi ng ilang comment ng ilang mga theologians, sa tingin nila, si Timothy ay medyo may timid behavior. Mukha siyang medyo may kahinaan ng loob. So much so na ang sinabihan ni Pablo si Timothy sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, ang sabi niya, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Na seemingly kilala ni Pablo to si Timothy na may tendency si Timothy na mag-shrink, na manliit si Timothy in front of pressure. Pressure man ito dahil na kine-question ang otoridad niya dahil siya ay bata pa lamang o hindi masyadong may edad o kine-question, maaring pressure sa harapan ng pag-uusig dahil sa pananampalataya. So may tendency daw si Timothy na mag-shrink back sa harapan ng pressure. Well, saan sinasabihan ni Pablo si Timothy na huwag niyang ikahiya? Una, don't be ashamed of the testimony of the Lord, and don't be ashamed of the testimony of the prisoner of the Lord, Apostle Paul. Una, tignan natin si Apostol Pablo. Bakit sinasabi ni Pablo, huwag mo ikahiya ang aking patotoo? Dahil alam ni Timothy kung bakit nasa bilangguan si Pablo. Hindi katulad ng ibang mga pastor sa panahon natin ngayon na nabilanggo dahil may ginalaw na babae sa church. Hindi katulad ng ibang mga pastor sa panahon natin ngayon na nabilanggo sapagkat ginalaw ang pera ng church. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na walang nangyayaring ganon, pero meron. Si Pablo ay nakakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo.
At kagaya nung problema sa 2 Corinthians, merong mga super false apostles na nagsasabing, yang si Pablo, walang kwenta yan. Sa sulat, matindi. In person, mahina. Yang si Pablo, ba't kayo dyan maniniwala? Noon yung nga nakakulong. May kasalanan yan, kaya yan nakakulong. Biruin niyo, sasabihin mo, ako, kakampi ako nung nasa kulungan. Seemingly isang kahiyahiyang bagay. Ang patotoo patungkol kay Kristo, sino ba si Kristo? Well, siya yung karpinterong pinako. Ikaw ay mananampalataya nung hinatulan ng kamatayan ng Romano? Mananampalataya ka, tagasunod ka nung binitay? Ano? Naniniwala kang nabuhay muli? Hindi ho sikat. So much so na ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22. 1 Corinthians 1:22 ang sabi ng salita ng Diyos sa ito, for the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom. Humihingi ang Hudyo ng sign, senyales, miracles, patutuon ng kapangyarihan ng Diyos. And yung mga Greeks, they seek wisdom. Verse 23, but we preach Christ crucified. Unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Tisod-tisod ang mga Hudyo. Isang namatay sa krus, yun ang tagapagligtas? Hindi. Tisod-tisod at ang tingin ng mga Griego, ng mga edukado, kamangmangan, nabuhay muli. At kahit sa panahon natin ngayon, ganoon pa rin ang kalagayan. Ito ay isang mensahe na ayaw ng tao. Kumbaga sa produkto, ito ay produkto na walang gustong bumili. Nasubukan mo na ba yun? Naghanap ka ng trabaho, nakakita ka, salesperson. Anong ibebenta ko? Itong produkto na ito. Walang gustong bumili, pero uutusan ka na ibenta mo. Pero walang gustong bumili. Kahit ikaw, hindi ka kumbinsido dun sa produkto. Ang sabi ng salita ng Panginoon, na paalala ni Pablo kay Timothy, Timothy, huwag mo ikahiya ang patotoo ni Kristo at patotoo ko bilang alagad ni Kristo. This is not a highly sought after message. No, Timothy knows of the many hardship that Paul suffered for the gospel. Alam ni Timothy, napakadaming mga paghihirap na sinapit ni Apostol Pablo. Just for example, sa Acts 26 verse 22, ang sabi ito, having therefore obtained help of God, I continue unto this day. Ang pinasabi ni Pablo, sa tulong lang ng Diyos, kaya ako buhay pa rin hanggang ngayon. Bakit? Witnessing both to the small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Ano yung pinangaral niya? That Christ should suffer and He should be the first that should rise from the dead and should show light unto the people and to the Gentiles. And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself, much learning make thee mad. Kamakailan lamang ho, pinakinggan ko yung debate between John Lennox, na isang scientist, mathematician, Christian apologist, against kay Richard, ano bang pangalan nun? Hindi ho Baron. Dawkins yata, kung hindi nagkakamali. Tama ba? Richard Dawkins. Ultimately, ang sinasabi ni Richard Dawkins, kung naniniwala ka sa Diyos, hangal ka. Kung naniniwala kang merong Diyos, big brother up there, naloloko ka. Hindi ako makapaniwala, edukado ka, tapos naniniwala ka sa Diyos, kalokohan. At 90% ng mga tao, 90, siyam sa 10 ng mga tao sa European nations, yun ang paniniwala. Kalokohan ang naniniwala ka sa Diyos na lumalang. Pag hindi Big Bang ang simula mo,
ikaw ay nahihibang. You're beside yourself. Ano ba yan? Nag-church ka lang dyan, nasiraan ka na ng bait, puro Bible. And the very writing nitong letter na ito, itong 2 Timothy, si Pablo ay nasa kulungan at the natural tendency ni Timothy ay mag-shrink back mula sa mga hardships. Pero ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, kung babalikan natin na 2 Timothy chapter 1 verse 8, ang sabi, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of Christ, nor of me his prisoner, but what? But be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God." So again, yung word na but is in contrast. Kaysa ikaw ay mahiya, kaysa ikaw ay ikahiya mo at iwasan mo at itanggi mo, ikaw ay makibahagi sa affliction, sa kahirapan dahil sa ebanghelyo sang-ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Timothy, rather than shrinking back, rather than hiding, ini-encourage ni Pablo si Timothy, relatively isang batang mangangaral, be thou partakers or partaker of the affliction. Alam niyo yung salitang partaker means to share. Be willing to share. Tanggapin mo yung bahagi. May bahagi ng pagdurusa sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, muli, yung sinasabi ng iba na pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, magiging maayos ang lahat, wala ho yun sa Biblia. Wala. Actually, ang pinangako ni Jesus, daranas ka ng pag-uusig. Hindi ko tinataas ang ating kapatid na si Brother Dave, pero naranasan niya yan. Nung naging siya imana ng palataya, hindi siya nangalon niya, hindi siya drug addict, pero halos isuka siya ng kanyang mga kapatid. Mga kapatid, mga kaibigan, be thou partaker of the afflictions of the gospel. Now, gusto ko lang i-note, hindi sinabi ni Pablo kay Timothy, seek affliction. No. Be partaker. Hindi sinabi ni Pablo kay Timothy, hanapin mo ang pag-uusig. No. Ang sabi ng Pablo kay Timothy, tanggapin mo ang pag-uusig na daladala ng Ebanghelyo. Sapagkat ang isang matapat na ministeryo ng Ebanghelyo ay mag-i-invite talaga ng pag-uusig. At paano ba ang paraan para hindi ka tumanggap ng pag-uusig patungkol sa Ebanghelyo? Walang iba ay kinukompromiso ang Ebanghelyo. Ika nga, sinusugarcoat. Alam niyo sinusugarcoat? Alala ko ho nung si Timothy, nung kanyang 3rd birthday, November, yung birthday ni Timothy, and then yung the day before his birthday, pinapainom namin siya ng antibiotic. Napakapakla ng antibiotic. Tinikman ni Sister Jonah, kahit Sister Jonah, hindi kaya. Sinusubukan naming i-sugarcoat, lalagyan namin ng asukal. Para kahit papano, medyo maging matamis. Yung ibang mga mangangaral, sinusugarcoat ang Ebanghelyo. Ay, hindi ka makasalanan, may problema ka lang. Hindi ka sinner, you're a victim. At bilang biktima, tutulungan ka ni Kristo. They try to sugarcoat the gospel, inaalis nila ang matatalim, inaalis nila ang demand. Hindi mo kailangan magsisi, kailangan mo lang mag-believe. Hindi mo kailangan ibigay ang buhay mo kay Kristo, kailangan mo lang itaas ang iyong kamay. Hindi mo kailangan sumunod kay Jesus, kailangan mo lang sumunod sa panalangin ito. At sasabihin nila, ligtas ka na. They do not show the demand. They just give the benefits. Nila binibigay at tinuturo yung krus na dapat pasanin. Ang sinasabi lang nila ay masasayang bagay na yung tatanggapin. Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, wag mong gawin yun. Wag mong itago ang demand ng Ebanghelyo. Wag mong itago ang sinabi ni Kristo. At maging handa ka
na tanggapin ang paghihirap at pag-uusig ng isang tapat na ministeryo ng Ebanghelyo. Yun ang sinasabi. At sa atin bilang mga mananampalataya, hindi lamang ang mga mangangaral ang inutusan na maging tagapangaral ng Ebanghelyo, tayong lahat, sa pamamagitan ng ating mga bibig at sa pamamagitan ng ating mga buhay. Pero maghanda ka kung ikaw ay magiging tapat na tagasunod ni Kristo, darating ang pag-uusig. Uusigin ka ng kapamilya mo, uusigin ka ng katrabaho mo, uusigin ka ng mga kaibigan mo. Humanda ka. So, ano ba yan? Sunday church? Ano ba yan? Napaka-KJ mo naman. Napaka-close-minded mo naman. Nasama ang pag-uusig ng Ebanghelyo. Pero take note, ang sabi ni Apostol Pablo, Timothy, be thou partaker of the afflictions. At sasabihin ng iba, parang napakabigat yata . Parang mapanganib. Parang hindi ako willing na, parang ang dami ng disadvantage. O mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, aanuhin mo ang buong mundo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Pero muli, kung titingin ka sa iyong sarili, hindi mo kaya. Kaya titingin tayo sa Panginoon. At ang sabi ni Pablo kay Timothy, yun din ang sinabi ni Pablo kay Timothy, but be thou partaker of the afflictions of the gospel. How? According to the power of God. At Timothy, it's not according to your power. It's not according to your ability. Hindi sang-ayon sa kakayahan mo, sang-ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag ka tumingin sa sarili mo at subukang sukatin kung kaya mo. Hindi mo talaga kaya. Hindi unto us who is able to keep ourselves from falling. No, unto Him who is able to keep us from falling. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, harapin mo ang mga pag-uusig na dala ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nung sinulat ni Pablo ang Ephesians chapter 6, pinaalalahanan niya ang mga mananampalataya sa Efeso. Sa matyagang pakikipaglabang espiritual, ang sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be what? Be strong in the Lord. Literally, ang ibig sabihin niya, be strengthened. Hindi yan active, kundi passive. Yung to be strong is not you actively being strong. It is you being strengthened. Be strengthened in the Lord and in the power of His might. Ang lakas mo ay manggagaling sa Diyos. Ang lakas mo ay manggagaling sa Panginoon. Ang kapangyarihan, ang tapang, ang pananampalataya, ang abilidad, ang panahon kung saan ang paraan para hindi ka matinag ay manggagaling sa Diyos. Again, doon sa mga pictures na pinakita natin kanina sa Sunday School, yung mga nandito ngayon, anong pictures? Next time, maging on time kayo sa Sunday School. Simple lang naman, para hindi ka sunugin ng buhay, ikaila mo lang si Kristo. Simple lang, para hindi ka pugutan ng ulo, sambahin mo yung emperador. Simple lang. Pero ano ang nagpanatili sa mga mananampalataya na ito? Ang humawak sa kanila ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Nasa atin ang banal na spiritong nakatahan. At nasa Kanya nanggagaling ang kapangyarihan. Anong punto? When we consider the afflictions that faithful life in Christ and the gospel ministry will bring, we must look to God and not to ourselves to find the power we need to endure. Kapag kinonsidera natin
ang hirap, ang pag-uusig na dadalhin ng pananampalataya kay Kristo sa Ebanghelyo, kailangan tumingin tayo sa Diyos at hindi sa ating sarili para masumpungan ang kapangyarihan na manatili sa pananampalataya. Sabi nga ho ng author ng Hebrews, sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus. Not to ourselves, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. What would be the greatest display of God's power? Hindi ba ito ang ating kaligtasan? At pinakita ni Apostol Pablo kay Timothy at sa atin na ang nagliligtas na kapangyarihan ng Diyos at ang gawa ng Diyos, ito ang magsusustina sa atin, sa atin sa harapan ng maraming mga hamon at pag-uusig dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Muli, masaya na may mga kaibigan. Masaya ang fellowship. Yes, salamat sa Diyos sa masayang fellowship. May spaghetti pa. Minsan may donut pa. May coffee pa. Pero pag tinutukan ka na ng espada, hindi yun ang hahawak sa'yo. Pag binantaan ka na, patatansikin ka sa trabaho, hindi yun ang hahawak sa'yo. Pag pinapili ka na nung yung kasintahan, mamili ka si Kristo o ako, hindi yun ang hahawak sa'yo. Ang hahawak sa iyo ay si Kristo. Looking unto Jesus. At yun ang humawak sa maraming mga Kristiyanong nauna sa atin. Believers can partake of the suffering of the gospel because of the power of God. Lastly, believers can partake of the suffering of the gospel because of our great salvation through God. Dahil sa ating dakilang kaligtasan, at muli, magkaakibat ito. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, verse 9, 2 Timothy chapter 1, who hath saved us and called us with an holy calling. Again, hindi natin masyadong bibigyan pa ito kasi aralan natin sa Romans chapter 8, who hath saved us. Sino nagligtas sa atin? Yung pronoun na who saved us? It is God. Hindi tayo. Hindi nakasalalay sa atin. Hindi gawa natin ang kaligtasan. He saved us. And He called us. Sinong tumawag sa atin? And again, effectively calling us to faith. It is God. He called us with an holy calling. Hindi natin pupuntahan ng ibang mga verses. Who had saved us with a holy, who had called us with a holy calling, at ang sabi diyan, not according to our works. Yun ang gusto kong bigyan diin. Not according to our works. Guess what? Hindi ka tinawag ng Panginoon, hindi ka niligtas ng Panginoon according to your works. Means, ang Diyos ay nasa langit, hindi siya nagmitingin, okay, sino bang mabait ngayong araw na to? Ay, yun, mabait, masunurin sa 10 utos. Ililigtas ko siya. No. It's not according to our works. Mga kapatid, kung babase ang Diyos sa ating gawa para iligtas tayo, walang maliligtas. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, walang matuwid. Wala kahit isa. Ang sabi ng Titus chapter 3 verse 5. Titus 3 verse 5. Ang sabi ito, not by works of righteousness which we have done. Hindi sang-ayon sa mga gawang matuwid na ating ginawa, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Spirit, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. So hindi sang-ayon sa ating mga gawa, kundi sang-ayon sa Kanyang kahabagan. Ang sabi muli sa 2 Timothy chapter 8, chapter 1, verse 9, who saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. At pinag-aralan natin yan lahat ng Romans chapter 8. According to His purpose and grace, sang-ayon sa Kanyang purpose, sang-ayon sa Kanyang layunin,
We can go to Ephesians chapter 1, malinaw doon, according to the purpose of Him who willeth all things according to His, who worketh all things according to His purpose. Grace ng Panginoon, hindi anything na meron tayo, kundi biyaya ng Diyos na binigay sa atin, which was given us in Christ Jesus. Kung naalala niyo ho, yung pag-aaral natin dati pa sa soteriology, it's always in Christ Jesus. Maging yung pagpili sa atin ng Panginoon before the world began is in Christ Jesus. Muli, hindi dahil tinignan ka ng Panginoon, oy, karapat-dapat kang piliin. Kundi pinili tayo, niligtas tayo ng Panginoon kay Kristo Jesus. Pagdating sa verse number 10, ang sabi, 2 Timothy 1:10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Bago pa itatagad sa libutan, ito ay hinihanda na ng Panginoon, pinlano na ng Panginoon. At habang lumang tipan, ito ay nakatago, pero itong kaligtasan na ito, na dinisenyo, pinlano, tinakda ng Diyos, ay naging maliwanag at inihayag ng maliwanag. Ang sabi, but is now made manifest by the appearing of our Lord, of our Savior Jesus Christ. Naging nakita itong maliwanag sa pagdating ni Kristo. At ito daw ang ginawa, who Jesus Christ abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. He abolished death. Mga kapatid, ayokong pahabain. Ano ang ultimate na banta? Ano ang pinakamatinding banta na pwedeng gawin sa iyo dahil sa Ebanghelyo? Papatayin ka namin. Papatayin ka namin. Papatayin namin ang pamilya mo kung hindi ka magkakaila kay Kristo. He abolished death. Nakuha niyo ho? Bakit hindi mo haharapin? Bakit hindi mo sasabihin, kagaya ni Apostol Pablo, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Nasaan na ang kamatayan ng kapangyarihan mo? Nasaan na? Pagbabantaan mo ko ng kamatayan, tinalo na ito ng aking tagapagligtas. Hindi ibig sabihin, pag Kristiyano ka, hindi ka tatablan ng bala. Ano, kasi Superman? Hindi. Pero ang ibig sabihin, mamatay ka man para kay Kristo, bubuhayin kanyang muli. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 11, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. He had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Alam niyo, maraming mga tao patuloy naghahanap ng immortality. Immortality. Hinahanap nila yung blood orchid. Hinahanap nila yung fountain of youth. Hinahanap nila yung tree of life. Dahil gusto nilang magkaroon ng immortality. Immortality is only found in Christ. Tigilan na ang paghahanap sa ibang mga lugar. It's only in Christ. And yes, pwede kang pagbantaan ng panumandali ang sakit at kamatayan. Pero kapatid, ang hahawak sa atin ay ang katotohanan na tayo ay iniligtas. At tinalo na ni Jesus. Let me end with this illustration. Isa sa mga binuhay muli ni Kristo mula sa mga patay ay si Lazaro. At minsan daw isang araw si Lazaro ay pinagbantaan. Papatayin ka namin! At tumawa lang daw si Lazaro. Sabi niya, been there, done that. Oh, mga kapatid, pagbabantaan ka ng kamatayan, please,
Pag tumingin ka sa iyong sarili, ayokong maging plastic mga kapatid. Hindi ko sinasabi, kayang-kaya natin to. No! Maaaring manginig ka sa takot, maaaring magkandaihi ka sa takot, maaaring manginginig ang boses mo, pero ang tanging pag-asa mo ay ang Diyos na hahawak sa iyo. Walang iba. And to Him who's able to keep us from falling. Yes, ang pananampalataya at pangangaral ng Ebanghelyo ay nag-iimbita ng pag-uusig. Pero pwede nating harapin ito dahil sa Diyos na nagligtas sa atin. Let's pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga katotohanan. At Lord, salamat sa pagkakataon at sa oras na ito, sa buhay na binigay mo sa amin, na walang immediate threat sa aming mga buhay dahil sa pananampalataya. Pero o Diyos, iba't ibang klase naman na pag-uusig ang hinaharap ng iyong mga anak. At dumating man ito sa amin, Panginoon, tulungan mo kami na hindi tumingin sa aming sariling resources sapagkat masusumpungan na ito'y mabilis na matutuyo. Kundi tumingin sa iyong biyaya, tumingin kay Kristo, tumingin sa kaligtasan. Nawa ang mga katotohanan ito ay humawak sa amin at magbigay lakas sa amin para magtiis hanggang wakas. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng katotohanan ito. Ingatan mo kami, Panginoon, at gamitin mo ito sa patuloy na ikababanal ng iyong mga anak. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat. Awitin natin ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin As the Deer. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you, Lord, can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Puri po ang pangalan ng Panginoon. Muli, akin pong ini-encourage ang bawat isa na huwag niyo hayaang mawala lang sa ating kaisipan ang mga ating pinag-aralan. Balikan niyo ho sa inyong mga bahay. Basahin niyo ang mga talata at pagbulay-bulayan ng mga katotohanan ng Panginoon. Hayaan niyo na ito'y umepekto sa ating mga damdamin, sa ating mga buhay. Sa ating paghiwa-hiwalay, mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw, maalat na asin, sa matay nilagay ng Panginoon, alang-alang sa kanyang pangalan. God bless po, magandang tanghali. Dito natatapos ang ating gawain ng pagsamba. Pinapakiusap ko ho